mga contracts kayo, mayroon kayong mga pwedeng bentahan. You don't have to give your job. You don't even, you know what, you must test the product first. Kasi ako, I went into Saso Chicken. You know Saso Chicken? Organic chicken. I went into hydroponics. Ano yun? Clean vegetable. Clean vegetable. Walang pesticide. Kasi ayaw ko na magkasakit ang anak ko. Gusto ko naman mabuhay ng hindi pa na anay ko. Nakuha mo? So I need to find a product. Pero I would not bring the product out into the market. Kasi ang organic chicken ay 5 pesos ang kumita lang ako ng piso or 50 centavos o 5 pesos ang benta ko. Ang problema, ang bentahan ng regular na ay 450. Inayawan ako. Dahilan, mahal ng 50 pero ang asawa niya may heart problem. Sabi na, kailangan ipumin yung kulay puti. Dapat mayroon yata 12 isang linggo o isang araw iniinom yun. For the cost of 50 centavos, patay ng asawa. So bakit pinabayaan 50 centavos lang ang dagdag? Bakit? Hindi na sumulong ang asawa niya kung malaki ang pala. Ang dahilan eh. Kasi kung hindi, okay naman na luma ang gamit mo. Okay naman na luma ang kotse mo eh. Basta maliusok to. Bakay naman to. Diba? I will transmit it to you. Okay? So, kung hindi ka makumbinsi niya na bumili kasi mahal, ako ang tanagin niyo, gagawa natin ang paraan. Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Okay, yan po yung testimony ni Chris Ching dun sa Life Enzyme. At tabayanan po niyo po mamaya yung medyo mas teaching ni o kaya yung resource na ginawa ni Mel Parrigas. Ayan. Okay, para doon sa Life Enzyme. Kasi napakaganda na mas matutunan natin. Alam niyo po yung Life Enzyme ay talagang kailangan nating lagi na ayusin yung ating katawan para madalas ho kasi marami dyan, lalo ngayon pagka tag-init, nagko-collapse na lang dahil mali ang kanilang diet, ano? So, I would advise din siyempre, inom kayo ng maraming tubig or mga juices, fruit juices bago kayo lumabas. Meron na kayong panlaban sa init. Okay? At sa oras po ito, meron akong isang kanta na gusto iparinig sa inyo. Hihandog ko yan para sa lahat ng mga OFWs at OCWs. Yan, yung mga malalayo sa ating bansa. Ang awiting Super Miss Kita. At mabibili niyo po yan doon sa Most Requested Song Hits na nagkalat po yan dyan sa 7-Eleven, Mercury Drug. Saan po available? Yan, yung
mainggit at magalit. Nag-aaway kayo sa simpleng pagkakamali lamang. Nakakainis, ano? Well, pero isipin mo, kung di mo mararanasan ang mga bagay na ito, malalaman mo bang mahal mo ang isang tao? Remember, love without pain is just a game. Ganun talaga. Sa Facebook na lang tayo nakikita. Nais ko'y laging kasama ka. Kumusta na? Ayos ka ba dyan? Malapit nang umuwi, maghintay ka lang. Ano ngayon yung ginagawa? Miss mo na rin ba ako, sinta? Kumusta na? Ayos ka ba dyan? Malapit nang umuwi, maghintay ka lang. Ano ngayon yung ginagawa? Miss mo na rin ba ako, sinta? Super miss kita. Miss na miss kita. Laging miss kita. Super miss kita, aking sinta. Lumalaki ang pamilya, kailangan mas malaking bahay. Umaasenso, kailangan mas magandang bahay. Kailangan pag-ibig. May magandang balita ang pag-ibig. Dinoble ng pag-ibig ang housing loan nyo. Ngayon, 6 million na. Mula sa dating 3 million, na doble sa 6 million. At ang interest rate, ang baba na. Higit sa 30% ang ibinaba. Kasabay nyo ang pag-ibig sa pagganda ng inyong buhay. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Ang dengue, typhoid fever at pneumonia. Sagot nyo ba? Sagot namin yan! Ay yung normal delivery, cesarean section, yung RASPA, yung hemodialysis. Sagot nyo rin? Sagot namin yan! Sa bagong case rates ng PhilHealth, fixed amount na ang benepisyo para sa piling medical at surgical cases. Ay yung load ko. Sagot nyo? Hindi, no? Alamin ang detalye ng bagong case rates ng PhilHealth. Tumawag sa 441-7442. Okay. Hello? Mahina yata. Okay. Balik po tayo dito sa ating programang Buhay Kooperatiba. At yun, napanood niyo po ang awitin natin kanina, yung Super Miss Kita. At ganun pa man, mayroon po tayo mamaya isa pang awitin. Pero bigyan muna natin yung isang testimony ni Jaime Fabregas, yung kanilang dun sa Life Enzyme. At sana may matutunan po kayo dito sigurado. Ito po yung kanilang testimony. Okay. Kami ang Mr. Ching, siguro marami sa inyo, marami ng negosyong ginagawa. No? So, ito po ay isang produkto pag-usapan po natin. Do you understand Tagalog, sir? No. We are in trouble. Just with my lips na lang. No, joke. Okay, we will go Tagalog. The product that we're going to talk about today is something very unique. You know? It has been there for the longest time. Matagal na nasa atin yan, pero hindi natin alam. No? Mainly yung mga oriental sa alam ko sa enzymes. Sorry. Anyway, ano itong life enzyme na ito? Pag-usapan natin kung ano ang enzyme. Okay. Ang enzyme pala, mula ng lahat tayo, okay, lahat tayo, mula ng nasa sinapupunan, we're in the womb of our parents, we all have enzymes. Or an enzyme potential in all of us. You know, so little by little we will go. Okay, what is an enzyme? Ayun. Okay. Sabi ni Dr. Shinya, an enzyme is a generic term for a protein catalyst that is made within the cells of living things. So lahat tayo, we have potential for enzyme production, right? Wherever there is life, whether in plants or animals, enzymes always exist. So lahat ng nabubuhay, everything that has life, ay may enzyme. Consequently, lahat ng walang enzyme ay patay buhay dahil meron tayong enzyme. So that is true for all living things, plants and animals. Lahat ng actions necessary sa katawan natin to maintain life ang gumagawa po ng enzymes. So nag-aaral ako ng chemical engineering. At pagkakaalam ko nun sa enzymes, we would use it as catalyst sa laboratory to accelerate chemical reactions sa laboratory. Bilis, di ba?
Yun lang ang pagkakaintindi ko. Hindi ko alam na tayo pala, sa katawan pala natin, every single second of the day, may nangyayaring chemical reaction sa katawan natin that fixes our cells, our organs, everything is being fixed. And what does all this work? Ano nagtatrabaho? Ang ating pinatawag na enzyme. Sa mga makikinig, marinig ko, day life without enzyme. You would not be able to sustain life without enzyme. That is the most. Sir, the Japanese are one of the biggest users of enzyme in the world. The Japanese and the Germans. And then it so happens na sila yung Axis power during World War II. Okay. According to Stephen Glower, enzymes are perhaps the most important nutritional discovery since vitamins, minerals, and trace elements. Before, what was important was, ano na nga, inumin mo na nga yung vitamins mo. Drink your vitamins every day. No, why? You know? But now it goes deeper now, you know. So it is becoming now, it's coming out now that enzymes are even more important than the vitamins that you've been taking. You see? In both maintaining health and in healing, enzymes and only enzymes do the actual work. They are what we call in metabolism the body's labor force. Now we're getting into the term metabolism. What is that about? That is what our bodies do all the time to fix ourselves up. What runs our metabolism? Our immune system kasama na yan dyan, yung papalakas sa atin. You know? Okay, what are enzymes? Sabi ko nga kanina, enzymes have been with us since creation. They are as old as life itself. When God gave life, Adam and Eve, they had enzymes. For those of you who believe in Adam and Eve. For those of you who don't, when God made the first animals, they had enzymes. When God said, let there be rose, that had enzymes. Every single thing that is alive has enzymes. We all have what Dr. Shinya calls an enzyme source and Dr. Howard calls an enzyme potential, or a bank account. Our bodies produce enzymes as our system needs them. Pag kailangan naman yung sistema natin to produce. But these are the enzymes that is used by our metabolism, by our immune system, okay? Ang tawag, because there are three main categories of enzymes. Metabolic enzymes, yan ang nag-aayos ng katawan natin. Yan ang pinakamahalagang trabaho ng God-given enzymes natin. I call them God-given enzymes kasi ang nagbigay sa atin dyan, Diyos eh. Nung binigyan tayo ng word, binigyan tayo ng enzymes. Okay, so God-given enzymes, ang pinakamahalagang trabaho, the most important work of metabolic of the enzymes are for our metabolism, right? It helps to heal our bodies and restore our health, which is what we hope all these vitamins that we take do, right? Okay? But that same enzyme, those same enzymes that are being made for our metabolism can also be used by our bodies to produce digestive enzymes. Okay? So itong enzymes na binigay sa atin ni God, pinag-aagawan niya ng ating metabolism at ng ating digestion. Kumbaga, pag-isipin niyo yun, no? There's a war going on. We're going to use it for metabolism, we're going to use it for digestion. Alin ang mas mahalagang trabaho? Ang okay? Pero nagagamit din yung enzyme potential na yan sa digestion. Bakit? Kasi galing din dyan yung ating lakas eh. Galing din dyan yung ating, di ba, yung nutrients, yung vitamins natin, galing nagaling sa ating kinakain. Pero alam mo si God, mamutak si God eh. Sabi ni God, itong mga tao to, uubusan na yung binigay ko ng enzymes sa digestion lang kasi mahilig kumain yung mga yan, lalo na yung mga Pinoy. Walang ginawa kundi kumain. Okay, ilan ang kinain yung manok kanina? Anyways. So, ang sabi niya, you know what, how I'm going to help them to keep their metabolic enzymes intact, or at least not to use them all up for digestion? I will put enzymes in their food. Lahat dapat ng kinakain natin ay may enzymes. Most specifically, digestive enzymes. Alright? Because they're supposed to help digest the food that we're eating. Okay? Because when you digest the food that you're eating well, then you're getting all of the vitamins from the food that you're eating well. Or the nutrients. Kasi nagda-digest ka na natin. Di ba ba? So yan po ang dahilan kung bakit ang ating pagkain ay nilagyan nila ng enzymes. Pero ang enzymes po niyan ay nabubuhay lamang sa raw food. See the Japanese, right? That's sashimi and sushi, all raw food. It helps them because of the enzymes.
you know? Now, let's talk about metabolic enzymes. Sabi ni Dr. Howell, our bodies, all our organs, tissues, and cells are run by metabolic enzymes. Again, without metabolic enzymes, we will not be able to function. They are the manual workers that build our bodies from proteins, carbohydrates, and fats, just as construction workers build our homes. So para sila mga yung workers ng katawan natin, para sila mga, isipin nyo ng mga, para sila maliliit na mga tauhan sa loob ng katawan. Wala nang ginawa kung inaayos yung katawan mo. Pero imagine nyo yun sila. Okay? Sabi ni Tom Bohager, sa libro niya, they make every biochemical reaction possible within each of our 100 trillion cells. That's what I was telling you about kanina, yung chemical reaction. These reactions provide the metabolic energy that ultimately allows us to see, to hear, to breathe, to feel, to walk, and to talk, and even to think. If we don't have enzymes, if our metabolic enzymes do not work, if we don't have enough, we will not be able to think, we will not be able to talk, we will not be able to hear, nothing. Can you imagine how important that job is? See? Yung thinking na yan, importante yan. Bibigyan ko lahat ng mga senador natin dahil mahina ang mga utak minsan. Sorry, sir. Di ba? Life would not exist without metabolic enzymes. Now we go to the digestive enzymes, which are also produced by our bodies. Ang digestive enzymes niyan is used for the assimilation of nutrients, elimination of non-essential. Because the idea is, kapag nag-digest tayo ng mabuti, magagamit ng ating katawan yung nutrients from what we ate. Plus, because you digested well, madaling ipupo. Kasi nag-digest kang well, yung waste na naiiwan, madaling ilabas. Alright? But the trick is you have to digest properly. The three main categories of digestive enzymes are amylase, lipase, and protease. Ang yung amylase, ito pong naway natin data, may amylase na po yan. Kaya di ba pag may nakita tayo naman, parang lalaway ka, kumain. Nagpuproduce na siya eh. Pero yung amylase po yan is only good for breaking down starch, carbohydrates, and bread. So may mga kanya-kanya silang trabaho. Yung lipase is for fats. Okay, fats, but hindi lang fats ng hayop, pero fats ng fruits, gaya ng avocado, laking fats ng fruits, yung fats ng peanut, yung nagana. Protease breaks down protein, which is lahat ng karne, isda, tofu na paborito natin kainin. Okay? But did you know po that our bodies, 80% of our body's energy is devoted to the digestion of food. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, na kapag marami na nakakain, ano ba pare? Sabi ko nakakain, di ba? Yung gano'n, tulog muna tayo, di ba? Dahilan, 80% of our body's energy is digesting. And why is that? Why is it doing that? Because that's where we get our energy from. So tama lang na nagda-digest talaga tayo kalaki. Okay? Pati yung mga stored fats na naiiwan sa katawan natin, kahit hindi tayo kumakain, ay dinadigest naman yan. Tuloy-tuloy po ang digestion natin. No? So, basically, dito po nagagamit yung ating digestive, nanggagaling din sa ating katawan. You see? Pero sabi ko nga sa iyo kanina, dinagyan ng enzyme ang ating pagkain para matulungan tayo. But these enzymes only exist in the raw form. Kapag ginaw. Kasi kapag niluto mo na ang manok, ang white vegetables, gumawa ka na imbes na apple, na ginawa mong apple strudel, pag ininit mo na yung kinain mo over 40 degrees centigrade, namamatay na lahat ng enzymes. So isipin nyo po, lahat ng kinakain natin, mula nang natuto tayong mumuya, wala nang food enzymes, wala nang digestive enzymes. Kasi, di ba, kung magpakulo tayo, wala, sige, matigas pa yung adobo, hala, kapag kinain mo, the enzymes in raw food or supplementary enzymes, which is what we have, result in a significant degree of digestion, lowering the drain on the organism's own enzyme potential. So, ano nangyayari? Kapag nanggaling na sa kinakain natin yung enzymes for digestion, hindi na kailangan bumigay ng ating katawan, konti na lang. So, hindi natin nawawaldas yung enzymes ng katawan natin sa digestion. Naiiwan siya para sa ating immune system, para sa ating metabolism. Okay? But the heat used in cooking destroys all food enzymes.
Ang isa pa po dyan, tayo pala daw, sabi nila, is man was never designed to eat cooked food. Marami. Pag sinasabi ko yan, everybody go, naman siya naman ng galing yan. But from studies, you know, man only started to eat cooked food when he discovered fire. Ilang taon niya na walang fire? Alam mo? Everything that man ate before then was raw. And our teeth, ang mga ipin po natin, is not designed to eat meat. Ang mga carnivorous po, ang mga gaya ng mga tiger o mga sharks, ang tatalim ng mga teeth, their teeth are sharp. Why? Because that's designed to separate flesh from bone. Ganun yun. Tinan mo naman ang ipin natin. Ang ipin natin, pareho tayo ng mga kalabaw, ng kabayo, ng tupa, ng kambing. Ano kinakain? Damo. Hindi yung inihit-hit, ha? Yung kinakain. Okay? But it's so basic. But the reason why nakakakain tayo ng sabi ko nga siya, ng karne, dahil napapaguluan na natin, napapanagputin. Dumarating pa nga yung, we were never designed. Okay. Now, food enzymes. Para tayo mag-digest ng mabuti, dapat mayroong tinatawag na pre-digestion that happens. Okay. Para tayo mag-digest ng mabuti. Food enzymes are designed to pre-digest food at the cardiac portion of our stomach, also known as the food enzyme stomach. There is a part in our stomach, the first stop ng ating kinakain, where kapag may enzymes ang kinakain nyo, dyan pa lang nagda-digest na kayo. Okay? In that part of the stomach, digestive enzymes ng katawan hindi nagbibigay. Wala tayong makukuha dyan sa ating katawan. So ang enzymes na nagda-digest ay galing sa kinain natin or galing sa supplementary enzymes. Right? Ang nangyayari ko po yan, kapag dito pa lang, nag-digest ka na, after an hour like that, 30 minutes to an hour, pagbaba niyan sa small intestine mo, digested na halos ng lahat ng kinain. What happens then, because of pre-digestion, most of the food is digested even before it enters our small intestine. The nutrients from pre-digested food are absorbed immediately. So kapag maganda ang digestion mo, pagpasok na, ina-absorb na agad ng katawan natin yung nutrients. No? Kaya lumalakas ka dahil nakapag-digest ka ng mabuti. Ano po ang nangyayari kapag kumain tayo ng pagkain na walang enzymes? Darating din po yun dyan sa parte ng ating tiyan, mag-standby yan 30 minutes to 1 hour. Sabay walang nangyayari. Nandun lang siya, nag-standby. Wala. Bakit? Walang enzyme yung kinain nyo. So yan pong kinain nyo yan, after an hour, babagsak sa ating indesisyon na puno-puno na walang digestion yung nangyari. So ang mangyayari po, mauubligay yung katawan natin ng bumigay ng maraming digestive enzymes. Kaya lang, dahil hindi niya trabaho talaga yun, hindi niya madadigest ng mabuti ang kinain natin. Ano mangyayari? Maiiwan po yan, eventually, babagsak po yan sa ating colon, sa ating large intestine, and it will slowly rot. Dahan-dahan po magbubulot yan ako. Mamaya makikita nyo kung anong tawag yan. Mamaya, okay? So isipin nyo na lang, yung mga masasarap na kinain yung yun, na dahan-dahan na bubulot, it's slowly putrefying, sabi nga nila naman nila, rotting in your stomach. Yan po ang nangyayari. Most people give little thought to the connection between their digestion and overall health. Bakit? We have this thinking in the 20th century, 21st century na kapag kumain ka, so long as you eat, you're okay. Di ba? Kumain ka na ba? Opo sir, okay. Hindi tinatanong, anong kinain mo? Hindi, kumain ka na ba? Okay. Basta kumain ka, okay. Mali eh. Mali eh. Kasi nakalimutan na natin yung totoo dahilan kung bakit tayo kailangan kumain. We have lost the real reason on why we have to eat. Bakit tayo dapat kumain? Para makuha natin yung nutrients. Para lumakas ang ating katawan. Pero hindi eh. Para kain na tayo. Saan tayo kakain ba? Doon sa kuwan. Bakit? Masarap doon. Pare, kain na tayo. Bakit? Itom tayo. Wala naman magsasabi, pare, kain na tayo. Bakit? Kailangan ko ng nutrition. Kailan mo nasabi niyo? Pero yun ang dahilan kung bakit tayo dapat kumain. Dahil kailangan natin ng nutrition. It says, the two are inescapably intertwined. In other words, digestion and overall health are inescapably intertwined, similar to the concept in Chinese medicine of yin and yang. The
see? It is very important for overall health that you are digesting properly. Eto dito si Dr. Janet Steele din, nag-aral siya, meron siyang librong nilabas na ang pangalan ay toxinia spray. Ano yung toxinia? Toxinia is the presence of toxins in the blood. Alright? Doon sa libro niya, i-explain niya na yung mga pagpalagi kayong depressed, pagpalagi kayong galit, pagpalagi kayong inggit, yung mga sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kuwan, nakakatulong din pala yung magkaroon ng toxinia. Nakakatulong ito. Pero doon sa libro niya, ang isang malaking contributor dyan is it is the undigested food in the intestines and in the blood that is the most primary cause of all diseases. You see? But it's funny. Ang nagkakaroon tayo kasi ng tinatawag modern phenomenon ng tawag na of leaky gut syndrome. Ano yung leaky gut syndrome? For me, it's so logical. Ano dapat ang umepekto sa atin? Kung anong ipinasok natin. Yung pumapatay natin na nasa labas, yung bala nung magnanakaw na pinaril tayo, o yung kotse na sinakasaan tayo. Pero most of the stuff that affects our health is what we take in. Diba? So, ba't yan tayo sa modern time? Wala natin iniisip yung pasok sa ating bloodstream. Imagine niya, parang ginawa yung highway ng basura, yung katawan niya, puro basura yung tumatakbo. Once in the blood, the toxic debris can settle just about anywhere. And that becomes the cause of a lot of diseases. And most of them are what we call degenerative diseases. Ano yun? Arthritis. Kasi ito yung mga, naiwan ng mga, ano tawag ito, it just starts forming in your joints and stuff like that. O yung mga plaques sa ating arteries, yun yung mga debris na nagkakaroon ng mga blockages, di ba? Cancer, sige. Lahat siya, kaya po noong 2008 po, naglabas ng survey ang World Health Organization. It says that we are all dying sooner than we should. A lot of people get sick and die at a very young age these days. And this is in spite of all the modern medicines that we have. 2008 survey po ng United Nations. The number one cause of death in the world was chronic degenerative diseases, which is heart disease, stroke, cancer, diabetes, arthritis. The number one cause of death in 2008. You see? And that is directly related to what? Our eating habits. It is the only thing that is common among all our people. Yung pagkain nila sa Amerika, kinakain na rin natin dito. Yung mga McDonald's, mga KFC. Diba? Meron na tayo dito na. Meron na rin sila sa China, meron na rin sila sa Japan, meron na rin sila sa Europe. Isa na. Kaya nagpapare-pareho na mga sakit natin all over the place. Of the 36 million who died, 10.44 million were under the age of 60. So in other words, pabata-na ang mga nagkakasakit, ang mga namamatay. Ang dahilan po niya, yung pagkain po natin ay palala na ng palala. Lalo na yung pagdatingan ng mga canned goods yan, mga hotdog, sabi, nag-lecture ako dito sa Cavite, sabi ng mga nanay, kasi naman sir, anong mabilis lutuin sa umaga, pambahol ng mga bata, yahan ka po, dahil sa katamaran ninyo, papatayin nyo yung mga anak nyo. Diba? Mabilis eh, yung naisip na ako panahon, lutuin ng hotdog, lahat, galing mo na. It's all because of that, it's all about time, wala na tayong panahon na magluto. Ang problema po niyan, yung binigay sa ating enzymes ni Lord, hindi po yan, it does not stay with us all our lives. It gets depleted as we use them. Kaya maalagang pangalagaan. Huwag mo agad ubusin. Alam mo? Kasi pag maubos yan, padudal ka, patay ka, bata ka. Maubos agad yan. So kailangan huwag yung uubusin ka agad, right? Kasi habang tayo tumatanda, nauubos po yung enzymes na yan. Kaya karamihan ng mga matatanda, di ba? Hindi nahihirapan ng upo. Bakit? Kung konti na yung digestive enzymes na binibigay ng katawan nila, hindi na nila mag-digest na yung pinakain nila. Kapag palaging may sakit, kasi po, kapag may sakit tayo, nagbibigay din ng enzymes sa ating katawan para tulungan tayo. Ang isa pong test for a heart attack, if you go to an emergency room, nasuspensya mo na may ako'y na heart attack, may sumasakit, ay dibdib ko, you know, my chest ache, I'm going to the ER. Okay, sir, okay, ano nangyari sa ganito? Kukulang kayo ng dugo. One of the tests that they do to your blood is an enzyme test.
they will have to see. Kapag maraming enzymes, so there's a lot of enzymes, if your body has given out too many enzymes, that means you have heart. See, because it was trying to save you, it was trying to, fix you up. Environmental pollution. Pati yung mga hinihinga natin, yung mga lead, pinag-usapan namin Mr. Ching kanina, yung mga lead sa mga papel na, pati yan, pag we take it inside, ang akala ng enzyme sa katawan natin, kaya natin pinasok sa kailangan natin for nutrition. So, i-break down niya rin yan. So, nagwaldas ka na ng enzymes ulit. Diba? Tapos, speaking about pollution, dito sa Santa Cruz, walang pollution dito, diba? Ang linis ng hangin, no? Oo, diba? Wala. Oo. Stress to living. Sino sa atin ang walang stress? Diba? Isang araw, nag-present ako nito sa BIR sa Makati. Mga taga-BIR nakikinig. Sabi ko sa kanila, yung stress niya, kapag may natanggap ng sulat galing sa BIR, for assessment, BIR, stress na yun. Diba? Lahat, tapos yung mga stress pa yan, it's not within our control eh. It happens outside of us na naapektuhan tayo. May nakasalubong kang gagong driver, nasigawan mo, na-stress ka. Alam mo? So yung apat na yan, wala masyado tayong magagawa niya. Kasi kung sa mangyayari at mangyayari, whether we like it or not, right? We can't do much about that. But this last one, we can do something. We can change our eating habits. We can start fixing our eating habits now. No matter how old you are, no matter how young you are. If you start fixing your eating habits, what is that? Start adding enzymes into your meals. And eat a lot of mga plant-based food. You know? Alam naman natin, marami pa naman tayong gulay dito sa Pilipinas. Ako naman. Di ba? Tapos yung sabi pa nila, kapag pumunta tayo sa doktor, when we go to the doctor, they ask us for a history, di ba? Medical history, okay? May namatay ba sa inyo? Did anybody in your family die of a heart attack? My father. Okay. Did anybody in your family die of cancer? My mother. Okay. Did anybody in your family die of a stroke? My grandfather. Okay. Sir, you will die of cancer, of a heart attack, and a stroke. Di ba ganun sinasabi nila parang mas prone ka na? Bakit? Ang sabi ni Dr. Shinya, although there are some diseases that we inherit genetically, sabi niya, most of what we inherit from our parents, if not everything that we inherit from our parents and from our grandparents, are not their diseases, but their bad habits. Kasi kung galing ka sa isang bahay na puros kinakain ay crispy pata, dadalhin mo rin yun sa bahay mo eh. Kasi yun ang nakasanayan mo eh. Kapag puro steak ang kinakain mo, dadalhin mo rin sa bahay mo yun eh. So ang dinadala nyo yung pagkain, kaya nagkakapare-pareho yung mga sakit. Pero sabi nila, if you want to stop the passing on of diseases, change your eating habits. Break out of the habit. Break out of the bad habits. It makes so much sense. Diba? It makes sense. Because, sabi nila na, we should eat 80% raw food now. Si Dr. Shinya, ang formula niya is 85% plant-based and 15% animal-based. Okay lang yun. If you can do that. At saka hindi yung ganyan kadami. Alam mo, naman niya, yan tama lang. Kung gusto ka na, tama na. Kaya lang, ito pong raw food, ang hirap ng gawin niyo, di ba? Kailangan, organic yung mga butas yung daw ng talbos ng kamote, ay hindi mo bibili. Ay, may butas, ang pangit. Kukunin mo yung napakaganda. Sabi ni Dr. Shinya, mistake. Ang dapat bilhin nyo, yung mga dahon na may butas-butas. Kasi sabi niya, what is good for the insect is good for you. Kasi ang ibig sabihin, walang pesticide. Kaya nakain ng insekto yun. Ito na, pupuluan mo lang naman ng matagal eh. Eh di yun ang bilhin nyo, baka makuha nyo pang libre yun sa suki kasi wala nang bumibili nun. Di ba? Pumunta ka doon, nasan yung mga sira-sira mo? Ito, ay ganyan. Sorry, namatay tayo. So in other words, although this is totally acceptable, and if you can do it, please go ahead and do it. You know what I mean? But just make sure that it is clean raw food, okay? And it is good raw food. But since it's very hard to do now, you really have to supplement with digestive enzymes. Kasi hindi nyo na, you cannot get the enzymes anymore from the food that you are eating. You have to get it from someone else. Because you have to help your body, okay, remain strong.
And the only way to do that is not to use up your God-given enzymes for digestion. Okay? Up to this point ba, meron kayong mga questions? Baka meron kayong mga pretitetis sa ulo nyo na gusto yung tanong. There. You have any question? Anybody? No question? Yung deny namin, bakit wala ka na kayong question? So, hindi ba tayo may mga edad na kasi okay lang. Pero alam mo, pag inumpisahan po natin ngayon, kung ano man yung natitira sa ating God-given enzymes, mas mapipreserve pa natin. Madadagdagan pa tayo ng mga ilang taon di ba? Pero lalo na itong mahalaga, itong knowledge na ito, itong bagong kaalaman na ito ay mahalaga para sa ating mga anak. Dahil sila po ang lumalaki ngayon sa panahon ng fast food. Yung mga may edad na kaparehas ko, kailan pa nung naglalaki ako, walang fast food panahon. Lahat ng niluluto namin french fries, no? Kinain na french fries, niluluto ng lola ko. Hindi binibili sa Cafequis, di ba? Hindi binibili sa 7-Eleven. Di ba? Ginagawa sa bahay yun. Kaya itong mga bata ngayon, sila talaga dehado eh. Kaya yung mga anak ko po, araw-araw, talagang force feeding na ng digestive enzyme. Kasi hindi mo alam anong kinakain sa labas. Sa bahay, napokontrol mo pa eh. Patating sa labas. Anong kinakain yan? Bakit fishball? Oils, yung ano. You know. So it is actually right now, it is the children. Really, you have to understand, kasi yung mga anak natin, yung mga apo natin, pwede pala. kaya nagtapingan pa. Yung hotdog, I am doing that going there. I don't use But even though po what is it made of? Alam mo ba po, may nakita na po ba kayong process ng paggawa ng hotdog? Kapag nakita mo po, hindi na kayo bibili. Hindi nyo alam kung anong nilalagay nyo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tapos yung coloring na yun, yung pag ginawa ka mo, namumula kamay mo, nagpapasok sa katawan mo yun. I mean, come on, man. So kapag tinignan yung institution, pula na. Dahil sa hotdog. So in other words, what I'm saying is, wala po tayong choice. Kung gusto natin maging manatiling malusog, kung gusto natin bumaba pa ng konti ang ating mga height, o gusto natin maging malusog ang ating mga anak, lalo na kayo kasi, I think you might have small kids or beginning to have, you know, I see mothers, may nakikita ako mga nanay, mothers, who give their children TP. 1 year and a half. Isa na kain TP. Tapos malaki ang asawa niya, di ba? Kasi yun na po. And the point is, hindi mo naman sila mabigyan. Ang point is, kulang sa information. Kulang sa, and this is what we're doing with this life enzyme. We're trying to reach as many people as possible na malaman nila kung yung informasyon na yun, na makikita nga pala, kailangan talagaan natin ang ating kinakain. Kailangan maging conscious na. Alam mo tayo, mahalaga tayo. Ligo tayo araw-araw, mga Pinoy. Kailangan mabango, alam mo, pero yung kinakain natin, pinapasok natin sa loob, wala tayong pakialam. Diba? Basta't mawala na yung gutom, tama na. Mali. Mali po eh. Hindi? Ayan, kamali pa rin ah. So, wala na kayong tanong? Wala na. This digestive enzyme, okay, life enzyme that we are selling, that we are bringing to you now, is a digest labas, like in healthy options, na animal-based enzymes. Yung pancreatin, which is from the pancreas of the baboy. Kasi alam mo ba na ang main producer ng enzyme ng katawan natin, the digestive system, is our pancreas. Yan po ang nagbibigay ng digestive enzymes natin. Kaya kapag na-overwork din ang ating pancreas, nawawasak din ang nasasira. At ang nangyayari, hindi niya nagagawa yung trabaho niya. Ano talaga ang trabaho mahalaga ng pancreas? Is to produce insulin. Kaya marami pong mga ganyang kalalaking mga tao, ang problema ay diabetic. Bakit? Hindi na nagpuproduce ng insulin yung kanilang pancreas dahil puros ng digestion. Diba? Pagkatapos pa niyan, ang pancreas pala po natin ay parang muscle din yan. Na kapag ginamit mo ng ginamit, ay nagsuswell na mga maga at tumitigas. Parang yung muscle ni Jimmy kapag pumunta ng gym. Kapag ganyan ka ng ganyan, lumalaki, di ba? Mas tumitigas, di ba? Yung ganyan din ang pancreas. Pag nangyari po yung hindi, nagkakasakit po
siya. Di ba? Nagkakasakit siya, hindi niya na magawa yung trabaho. Okay, yan po isang example lang. Kaya po, mahalaga again that we take digestive enzymes. And since we cannot have our bodies keep on producing digestive enzymes, we have to get that digestive enzymes from outside our bodies. The way God designed it, from our food. But we cannot get it from our food. The best place is to get it from. Ang plant enzyme po namin ay yung tinatawag na life enzyme. Okay? Ano yung life enzyme na yan? It is the combination of the best technology from Japan and the best source of warm and cold fruits, vegetables, and herbal plants from Taiwan. Nakita nyo kanina yung pinakita dito kanina? Nakita nyo yung ina-harvest nila ng mga pineapple doon? Ang sabi nga nung mama is, I know, maliliit yung pineapple. Hindi nila ginagamitan ng fertilizers na puro organic yun. Maliliit. Pero nakita nyo kung paano nila pinaprepare. Right after it's harvested, it's directly brought to the factory already to be turned into vinegar, they cut it up right away after washing. And you notice, even on washing nila, they don't even use water. It's air wash. And it is put directly into the system and gets chopped up right away. And then we turn it into vinegar and it's fermented for 1 year. Okay? In depth, you will see it, you know. Some of you, meron po kami mga promo ngayon na kapag kapuyo-puyo nanalo, makakapunta po kayo sa Taiwan. Pakikita niyo po yun. Mamaya, experience sa inyo, experience niyo. Okay? Ito po has been, Enzyme Village in Taiwan has been producing natural enzyme complexes for the past 33 years. Actually, magta 35 years. So, hindi ito yung last week lang. Di ba, naisipan lang, tayo na enzyme para sa Pilipinas. Over 30. Pagdating ng graduation ko, gusto ko'y halikan mo ko sa labi. Nang madama ko ang init mo, lalo na kung kayakap mo na ako. Nang madama ko sa'yo na mahal kita. Nais ko'y patunayan mo na ako lang lagi dyan sa puso mo. Lapitan mo naman ako ngayon, kalimutan na muna ang tampuhan, para masabi ko sa'yo na mahal kita. Graduation ko na maalala mo tayo'y nagkasama. Sana'y makasama kita, maibulong ko sa'yo na mahal kita. Graduation ko ikaw, walang iba. Ayan po, dyan po natatapos ang ating programang Buhay Kooperatiba sa awiting graduation at hope nagkaroon kayo ng maraming kaalaman doon sa naituro ni Kuya Jaime Fabregas at kay Chris Ching
na nagbigay ng kanilang testimony about Life Enzyme. At sa susunod pong Biyernes, dito po sa ating Buhay Kooperatiba, mayroon po tayong mga special guest na darating. And hopefully, bago dumating ang Holy Week, ay meron din po tayong surprise. Okay? So, ganun pa man, ito po si Henry Samaniego muli. Nagpapaalam. God bless you all at makita-kita po ulit tayo sa susunod ng Biyernes. Thank you po. Salamat ho sa inyong lahat. Thank you.